May dinagdag nga kagabi si Jowa sa harap ng tindahan namin. Kaya naman kita na nga rin po talaga dito sa loob ng bahay. At tingnan nyo naman si Panda at talaga namang nang aaway ng pusa. Ako nga po ay kadugtong lang ng video kahapon ko Marites. Ayan, at nilalagyan ko nga po ng cling wrap yung aming lamesa. Wala naman nga po kasi kaming dahon ng saging. Siguro kung sa probinsya kami nakatira ko Marites, abay pinakuha ko na nga si Jowa. Pero pag dito nga po ay bibili ka talaga ng dahon ng saging. After ko nga pong mabalutan iyan ng cling wrap at inilagay ko na nga muna yung bahaw dyan. Pinatungan ko nga lang po iyan ng bagong kanin para naman nga po uminit iyon. Gigisahin ko sana yun Marites, kaso nga lang wala na nga po pala kaming bawang. Nilagay ko na nga po lahat ng hibi doon sa ibabaw ng kanin pagkatapos yung gulay at saka yung tinapa. Tinapa ay dalawa lang talaga yung nilagay ko Marites dahil ako lang naman halos kakain yan. Pinakain ko na nga po ito si Panda ng una dahil talaga namang habang nagluluto ako ay galit na siya. Siyempre para mas masarap nga po yung kain namin ay magko-coke nga po kami ngayon. Kahit may soft drinks nga po kaming tinda Marites, napakabihira talaga naming mag soft drinks. Kasi nga mahilig kami sa kapikisa nga po sa soft drinks. Ito nga rin po inubos lahat ng ulam dyan sa paglagay para naman pag hindi maubos eh hindi nga po masayang. Lang sit up lang naman ito Marites, abay namamangha na nga yung aking bunso dahil first time niya nga po makakita ng ganito. Thank you Lord sa pagkain. Sabi ko nga baka gawin namin ito kahit isang beses sa loob ng isang buwan. So ayan, at nanonood din pala kami dyan Marites habang kumakain. Tingnan nyo naman yung bunso ko, hindi ko nga napansin na meron nga po palang ribbon yung ulo niya. Sabi nga ni Joey, mukha siyang maghihilot dyan. Yan talaga yung pinakamahina sa amin kumain Marites. Tingnan nyo naman yung dalawa halos ubos na nga rin po kaagad yung kanin. Naglagay nga po pala si Joey ng close sign dyan Marites, pero hindi nga po effective iyon dahil meron pa rin bumili. Alam nyo ba na naubos namin yung kanin dyan, abay nagdagdag pa nga po kami. Hindi naman masasayang yung ulam dahil hindi naman nga po namin nilagay iyon lahat dyan sa lamesa. Pero yung gulay nga Marites ay naubos nga po iyon. Mas masarap maging kabanding ang pamilya at bigyan ng oras kaysa nga po sa barkada. Galing din naman ako sa pace ng buhay ko na inuuna ko nga po yung barkada. Pero syempre lahat naman nga po ng tao ay may karapatang magbago at hindi pa nga po huli. Almost 5 years na rin talaga Marites na dito na nga lang po talaga ako sa bahay at hindi ko na rin talaga gustong lumalabas. Hindi man kami perfect Marites, pero ang mahalaga nga po ay pinipilit nga po namin maging buo lagi or pinili naming maging buo. Di pa naman huli Marites na piliin nga natin ang pamilya at mas bigyan natin ng oras. Ang pakiramdam at saya talaga yung mararamdaman mo. Dahil ang barkada nandyan lang yan pag puro saya at sarap lang yung mararamdaman nyo. Pero pag once na nahirapan ka na, bigla-bigla na lang yan maglalaho. Kaya kung gagastos ka man ay piliin mo na lang na gumastos sa iyong pamilya, nagiging masaya pa sila. Sa mga anak mo naman ay hindi nila malilimutan iyon. Kung hindi nyo pa nga ito nasusubukan Marites, abay pasubok nyo na sa inyong mga anak. Ting ulam lang naman ang kailangan mo para naman mag-enjoy nga kayo. Mabilis lang po pala ako kumain dyan Marites dahil nagbantay nga po ako ng tindahan. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi po talaga effective yung nakalagay na close. Bibili at bibili pa rin talaga sila. Yung dinagdag ko nga kanin dyan Marites, ayan at paubos na. Nakailang subo na nga po si Kuya Sian, pati nga si Jowa, pero tingnan mo naman yung bunso ko, abay talaga namang nakapokus sa TV. Kaya ang ending, kinuha na nga lang po ng dalawa yung nakalagay na ulam at gulay doon sa harap niya. O diba, makalipas lang ang ilang minuto Marites, ang linis na nga po nitong aming lamesa. Sold out nga po yung aming pagkain at masaya pa kami. Kinabukasan naman, ito nga po yung harap ng tindahan namin pagkagabi. Maliwanag naman siya, pero para sa akin nga mas maganda nga po tingnan pag sobrang liwanag talaga ng tindahan mo. Kaya sabi ko nga kay Jowa, dyan niya ilagay yung lead light nga po na binili ko. Maganda sana yung paikot nga po ng tindahan ay mayroong nakalagay. Kaya lang medyo maikli pala yung aking nabili. Ganyan nga po yung itsura ng tindahan ko Marites, mataas nga po talaga yung sahig niyan dyan sa loob. Isa nga po dito sa kalsada dahil meron nga pong nagtatanong kung bakit nga kami nakaupo. Dati kong mga followers ay alam na iyon, pero syempre may mga bagong followers nga tayo. Kaya naman nakasadya talaga iyan Marites dahil bahain nga po dito. Alam nyo ba yung pinakasahig nga namin dyan Marites ay halos kapantay na nga po iyan ng dati naming bubong. Kaya kailangan mong yumuko at tumalon pag bababa ka nga sa bahay namin. Kahit unting ulan na hindi huminto ay talaga namang binabaha kaagad kami. Nga po mapagkamalang bahay yung bahay namin kasi nga po iyon ay tagpi-tagpi at may mga gulong pa sa ibabaw. Kapatong sa mga yero para hindi nga liparin. Pero pag pumasok ka naman kahit tagpi-tagpi yung bahay namin sa labas, pag pumasok ka nga po sa loob ay puro kortina nga po iyon. At yung kulay naman ng bahay ko dati Marites ay kulay green dahil mahilig nga rin po ako dati sa green. Ngayon nga lang naman ako nagbago ng kulay. Nanyo naman si Panda ay nakikipagharutan nga po sa pusa dyan. Kaya lang ayaw ng pusa sa kanya, kaya naman madalas ay nakakalmot nga siya. Ganyan ang itsura niyan Marites, sa harap ng tindahan yung kalahati nakaupo, yung kalahati nakalabas. At dahil tapos na nga ni Jowa ilagay yung ilaw, ayan na nga po yung pinaka-itsura niya. Sa personal niyan Marites, maliwanag nga po talaga, pero dahil
siguro ito sa aking cellphone. Dahil hindi naman tayo naka-iPhone at Infinix nga lang po ito. So, habang nagbibideo nga ako dyan ay meron nga pong mga bumibili kahit papaano. Naayos ko nga lang po kay Jowa yung nakadikit na wallpaper sticker doon sa taas ng tindahan namin dahil napansin ko nga po ay nakaangat na. Kaya naman pagkaalis nga po ng mga customer ay umakyat na nga rin po siya kaagad doon sa taas. Lagyan niya nga po ng dikit para nga po maging maayos na. Syempre at kailangan ko nga ipakita sa inyo kung ano nga rin po ang itsura sa loob pag maliwanag dyan. Pati nga rin po yung daanan ay nagkaroon ng liwanag dahil sa nilagay naming ilaw. Kitang kita na nga rin po yung mga nakasabit doon sa loob. So ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.